Magandang araw sa ating lahat. Bago kayo umupo, pulutin ninyo muna ang mga nakakalat na basura sa ilalim ng inyong mga upuan at ilagay sa tamang basurahan. Salamat mga bata, maaari na kayong umupo para tayo'y mag-check ng attendance. Sa ating nakaraang aralin, ano ulit ang elemento ng kwento? Mahusay. Ano naman ang tatlong elemento ng kwento? Magaling. Ang elemento ng kwento na kinakailangan sa paglikha ng maikling kwento. Magaling. Ngayon naman ay magrupo kayo ng dalawang grupo at ayusin ang mga letra na nasa loob ng sobre at ipapaskil ninyo ito sa harap. Mahusay. Ito ay alamat at hinuha. Mula sa binuo ninyong letra o salita, ano sa palagay ninyo ang ating aralin ngayon? Tama. May papaskil ako sa harap at basahin ng maigi ang mga salita at pahayag. Pagkatapos, inyong suriin kung anong letra ang nasa hanay B. Mula dito sa napakapaskil, ating basahin ang nasa letra B. Number 1. Paglagay kung paano matatapos ang kwento. Anong sa tingin ninyo ang iyong sagot dito? Tama. Ito ay letter C. Sa number 2 naman. Paghula tungkol sa ugali, damdamin o motibo ng tauhan. Anong letra ang tingin ninyong sagot? Tama. Ito ay letter A. Hinuha sa tauhan. Number 3. Paglagay sa maaaring mangyari batay sa detalye. Ano sa tingin ninyo ang sagot dito? Tama. Ito ay letter B. Sa number 4 naman, moral na gustong ipahiwatig ng kwento. Ano sa tingin ninyo ang sagot dito? Tama. Ito ay letter E. Hinuha sa aral ng kwento. And lastly, sa number 5, paglagay kung bakit ginawa ng tauhan ang isang bagay. Siyempre, ang sagot ay letter D. Ngayon naman ay may panunurin kayong isang kwento o isang alamat. Ito ay pinamagatang ang alamat ng pinya. At kayo'y makinig ng mabuti dahil pagkatapos ninyong manood ay magtatanong ako ng ilang mga katanungan tungkol sa napanood ninyong kwento. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak, kaya naman lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwiran niya ay napagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa
kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Maraming bagay ang hindi agad nakikita at tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak, kaya't nawika nito. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay hindi na umimik si Pinang. Umalis na lamang siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman niyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. Mula sa kwentong niyong napanood, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling. Ano naman ang motibo ng mga tauhan? Mahusay. Ano naman ang resulta ng ginawa ni Pinang? Magaling. Kung naging masunurin si Pinang, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Magaling mga bata. Ang aral na ating natutunan sa kwento ay dapat tayong sumunod at makinig sa ating mga magulang dahil sila ay nagmamahal at gumagabay sa atin hanggang sa ating paglaki. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman ay kayo'y aking papangkatin ng 5 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng isang malinis na koponban at isang pentalpen. Sa likod ng koponban ay may nakasulat na senaryo. Ito'y inyong babasahin at unawain dahil bibigyan yun ninyo ito ng hinuha. Gawin ninyo ito ng 10 minuto. Pagkatapos, inyong ibabahagi ang iyong mga ginawa sa harap. Naintindihan ba mga bata? Galing ninyo naman mga bata. Dahil dyan, bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng premyo pagkatapos ng ating aralin. Bilang buod ng ating talakayin, ano ang ating napag-aralan ngayong araw na ito? Tama. Ano ang aral na ipinakita ng kwento sa ating tunay na buhay? Mahusay. Sa inyong palagay, paano mo magagamit ang pagbibigay ng hinuha sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Mahusay. May bibigay ako sa inyo na mga katanungan at inyong isusulat ang sagot sa isa sa 4 na papel.
Paalala lang mga bata, bawal sumilip sa inyong katabi o mangopya ng mga sagot. Naintindihan ba mga bata?